Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Kiko. Taong 1965. Kabakungan, Negros Occidental. Nang mga panahong ito, nagtatrabaho sa isang plantasyon ng saging ang pamilya ni Kiko. Ito ang pangunahing produkto ng bayan nila. Pagmamay-ari ito ng isang mayamang negosyante. Sila ang pinagkakatiwalaan ng taong ito. Dahil nung hindi pa man naging plantasyon ng lugar na yon ay naroon na sila. Mabait naman ang may-ari. At ang totoo, pinag-aral pa nga nito ang binata sa kolehiyo sa kursong agrikultura. At nang makapagtapos ito, siya at ang kanyang ama ang naging tagapamahala ng buong lugar. Dahil sa kanya ay naging malago ang negosyo ng may-ari. Napakalawak ng kaalaman niya pagdating sa mga namumungang kahoy. At ang produkto nila ay nadadala sa ibang bansa katulad ng Japan at iba pang dako ng mundo. Dahil na din sa paglago ng mga taniman, hindi maiwasang magdagdag sila ng tao. May nakuha silang taga doon din. Kaso may kakaibang ugali ang taong ito kapag nalalasing. Naghahanap ng away. Dahil sa ugali ng taong yun, may nangyaring hindi kanais-nais sa pataniman. Isang araw habang naglilinis sila ng mga puno ng saging, 9:00 ng umaga, pasuray-suray na sa kalasingan ang tauhan ni Kiko na tawagin na lang natin sa pangalang Kaloy. Dali-dali itong dumampot ng isang itak. Nagsimulang magtrabaho. Napansin naman ni Kiko na pati ang maliliit na puno ng saging ay natatamaan na niya. Kaya naman, nilapitan na siya ni Kiko upang pagsabihan. "Kaloy, ano ba naman yan? Ang aga-aga lasing ka na naman. At tignan mo nga yung ginagawa mo. Pati mga puno ng saging na maayos pinagtatagpas mo. Ano bang problema mo? Umayos ka nga. Halika, bitawan mo muna yung itak at magkape tayo." Paanyaya ni Kiko kay Kaloy. Ngingisi-ngisi naman itong sumunod sa binata. Sa edad ni Kiko, napakahusay na niyang magdala ng mga tauhan. Kaya naman maging ang lasenggong si Kaloy, nakikinig sa kanya. Pagkaupo pa lamang nila sa lamesa, pinakwento ni Kiko si Kaloy kung ano na naman ang dahilan nito sa pag-iinom ng ganong kaaga. Kasi bossing, napakabungangera ng asawa ko. Nakakabingin na. Ang sarap isa ko at ipadala din sa Japan. Tugon ni Kaloy. Napatango na lamang si Kiko. Inutusan nito si Kaloy na humigop ng kape para naman mahimasmasan at matulog sa kubo kahit saglit lang. Sinunod naman ito ni Kaloy. Kinahapunan pagkagising, kaagad itong bumalik sa pagtatrabaho. Masipag namang trabahador itong si Kaloy. Maaasahan din ito sa lahat ng gawain patungkol sa pagtatanim ng saging. Kaya naman may panghihinayang din si Kiko na tanggalin siya sa trabaho. Pinapanood niya lamang ito habang nagtatabas ng damo. Hanggang sa napansin niyang papalubog na ang araw. "Kaloy, bukas mo na ituloy yan. Magdidilim na eh. Mamaya, kung ano pa yung mahagip mo dyan, magpahinga ka na."
Wika ni Kiko. Tumugon naman si Kaloy na ayos lang. Dahil maliwanag naman ang buwan. Mas maganda ang magtrabaho sa gabi dahil hindi mainit. Wala namang nagawa si Kiko kaya binigyan niya na lamang ito ng sulo. Para naman may ilaw ito kahit papano. At isa pa malapit lang naman sa kanya ang pinagtatrabahuhan ni Kaloy. At habang nasa loob ng kubo, nakarinig siya ng mga yabag na mga paa na tila nang gagaling sa isang kabayo. Dinungaw niya ito. Pero wala naman siyang nakita. Tinignan niya si Kaloy. Wala na din ito sa lugar. Inisip niya na baka ginamit nito ang kabayo para hakutin ang mga damo. Kaya hinayaan na lamang niya ito. Nagpatuloy na lamang sa pag-eembentaryo. Hanggang sa hindi na niya namalayan ang oras at mag-aalas 3 na pala na madaling araw. Pero tuloy-tuloy pa din niyang naririnig ang mga yabag ng kabayo. Kaya naman nagpasya na siyang lumabas at sabihan sana si Kaloy na magpahinga na. Pero laking gulat niya nang makita itong mano-manong hinahakot ang mga damong nagapas. O Kaloy, nasaan yung kabayo mo? Tanong nito kay Kaloy. Kabayo, boss? Hindi ko kailangan ng kabayo dito. Mukha na nga akong kabayo eh. Tugon ni Kaloy. Napakamot na lamang sa ulo si Kiko. Dahil napakalakas ng yabag na naririnig. Pero ang pinagtataka ng binata ay hindi naman ginamit ni Kaloy ang kabayo. At akmang papasok na sana siya nang bigla siyang nakarinig ng isa pang napakalakas na halinghing. Nagkatinginan ang dalawa. Dahil ang akala nila ay kapwa nilang pinagtitripa ng isa't isa. Napailing si Kaloy. Ganon din si Kiko. At sa pagkakataong yun nag-unahan silang pumasok sa loob ng kubo. Sa laki ng katawan ng dalawang lalaki, sumikip sila sa pinto. Teka, ano ba yun? Tanong ni Kiko. Mas lalong nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ni Kaloy. Tikba lang. Wika ni Kaloy. Pagkasabi ng trabahador, bigla na lang tila inuga ang kubo nila. Kasabay nito ang galit na pagpadyak ng mga paa ng kabayo. Sinundan pa ito ng sunod-sunod na malalakas na halinghing, pati na rin ng malakas na pagtawa. Boss, mamamatay na yata tayo dito. Wika ni Kaloy habang nakayapos kay Kiko. Maging ang binata ay natatakot na din. Pero bigla siyang sumigaw ng malakas. Hoy! Magsitigil nga kayo! Kung ayaw niyong palayasin ko kayo dito! Banta ni Kiko. Bigla na lang huminto ang pag-uga ng bahay. Unti-unti na ding lumalayo ang mga yabag, pati ang mga halinghing. Hindi sila lumabas ng tahanan hanggang sa sumikat ang araw. Nakaupo silang dalawa sa lamesa nang dumating ang mga tauhan ni Kiko. Nagtataka ang mga ito dahil sa parehong nakatulala ang dalawa habang sabay na humihigop ng kape. Bumalik lamang ang mga ito sa ulirat nang tapikin ng isa sa mga tauhan ni Kiko ang balikat niya. O Boss Kiko, anong nangyari sa inyo? Para kayong pinaglaruan ng tikbalang ah. Biro ni Mang Piling. Napatingin sa kanya si Kiko at nagtanong. Mang Piling, paano niyo po yun nalaman? Tanong ni Kiko sabay tingin kay Kaloy.
Natawa naman ang matanda at sinabing biro lamang ang sinasabi. Mang Pileng, totoo po ang sinabi ninyo. Napaglaruan nga po kami ng tikbalang. Inuga nga po nila yung kubo eh. Wika ni Kaloy. Nawala naman ang ngiti sa mukha ng matanda. Kagad lumabas ng kubo para tignan ang paligid. Laking gulat niya nang makita ang labas ng kubo. Napapaligiran ito ng mga bakas ng paa ng isang kabayo. At ang mga damong nakapaligid doon, hinawi na para bang inapak-apakan ng napakaraming nilalang. Por Diyos por Santo, totoo nga. Anong nangyari sa inyo? Nasaktan ba kayo? Tanong ni Mang Pileng. At kung meron mang higit na pamilyar sa mga ganitong uri ng pangyayari, yun ay walang iba kundi ang matanda. Maliban sa pagiging katiwala niya sa sagingan, isa din itong albularyo. Bakit po, Manong? May mangyayari po ba sa amin? Nagtataka po ako eh. Bakit kami ang pinaglaruan nun? Hindi na naituloy ni Kiko ang sasabihin dahil naalala niya ang pinagagawa ni Kaloy. Maaaring nagambala nito ang tikbalang habang nagtatrabaho siya ng nakainom. Kaloy, hindi kaya may nasagi ka habang nagagapas kahapon ng umaga? Wika ni Kiko. Napakamot na lamang ng ulo si Kaloy. Dahil naalala niyang paulit-ulit nga niyang tinaga ang isang malaking puno ng santol na nasa kalagitnaan ng taniman. Nako, naloko na. Hala, maghanap kayo ng itim na manok at mga matatamis na hinog na prutas. Naiisa ang buto. Bilisan niyo. Utos na matanda. Dali-dali namang umalis si Kiko. Kaso lang ang problema, wala silang mahanap-hanap na prutas na iisa lamang ang buto. Palakad-lakad na sila sa palengke ng mga oras na yun. Pero wala silang maalalang prutas na may nag-iisang buto. Nakakuha na sila ng manok na itim. Prutas na lamang ang kulang. Kaloy, paganahin mo ang isip mo. Ano bang prutas na iisa lang ang buto? Tanong ni Kiko. Nanuoy nakakunot na ang noo. Ilang oras din silang nagpaikot-ikot hanggang sa makita nila ang isang puno ng begnay. Puro hinog na ang bunga nito. Boss, ayun oh, begnay. Swerte pa rin talaga tayo. Wika ni Kaloy at kagad itong tumakbo papunta sa puno. Kaunting kaalaman lang. Sa mga hindi nakakakilala ng begnay, ito ay isang uri ng prutas na halos kulay itim pag nahinog. Kulay pula ito kapag hilaw at kumpul-kumpul ito na halos kasing lalaki ng butil ng mais. Napakaasim nito kung hilaw. Pero sa oras na mahinog, lalo na sa puno, napakatamis nito. At meron lamang iisang buto ang bawat piraso ng bunga. Balik tayo sa kwento. Kagad nagpaalam si Kiko sa may-ari ng puno. Swerte namang pumayag itong bumili sila. Pagkakuha nila ng begnay, kagad na din silang bumalik sa pataniman. Nag-aantay na doon si Mang Pileng. May kung ano-ano na itong dalang kagamitan, kagaya ng mangkok at mga pausok. Kagad nilang binigay ang dala sa matanda. Nagsimula ito sa ritual. Sinindihan ito ang isang tumpok ng uling at naghagis doon ng kamangyan, kusol at ilang mababangong tangkay. Matapos ay nagdasal ito. Sa mga elementong hindi nakikita ng mga mata, tinatawagan ko kayo.
Nanawa ay daluhan niyo ang aking pag-aalay para sa paghingi namin ng paumanhin sa panggagambala sa inyo. Usal ni Mang Piling. Matapos ay ginilit niya ang leeg ng manok. Ipinatak ang dugo sa baga. Ipinaikot-ikot ang usok kina Kiko at Kaloy. O ayan na bossing. Antayin na lang natin na kunin nila yung mga inalay ninyo. Pero kapag hindi nila nagustuhan ang lasa ng prutas, hindi ko maipapangakong titigilan nila kayo. Wika ni Mang Piling. Inakala ni Kiko na ayos na ang lahat. Pero kailangan pa pala nilang antayin kung magugustuhan ng mga tikbalang ang kanilang alay. Ay nako, akala ko makakatulog na ako ng maayos mamayang gabi. Hindi pa pala. Pahama ka talaga, Kaloy eh. Wika ni Kiko habang napapailing. Pasensya na bossing. Hindi na po mauulit. Hindi na ako iinom kahit kailan. Tugon ni Kaloy. Sabay-sabay namang nagsalita si Mang Piling at Kiko. Talagang hindi na. Kinagabihan, hindi na natulog si Kiko sa kubo niya. Sa halip ay sumama siya sa bahay ni Mang Piling para doon magpalipas ng gabi. Boss Kiko, pasensya ka na sa bahay namin ha. Hindi pa namin na ipapaayos eh. Wika ni Mang Piling habang papasok ng tahanan. Ayos lang po yan. Wala pong problema sa akin. Tugon ni Kiko. Matapos ang pag-uusap ng dalawa, inaya na sila ng asawa ni Mang Piling na maghapunan. Habang kumakain, hindi maiwasan ni Kiko ang magtanong tungkol sa mga tikbalang. Manong, yung mga tikbalang, likas po ba sa kanilang manggambala ng tao? Tanong ni Kiko. Buti naman at natanong mo, boss. Ang mga tikbalang, hindi sila likas na mapaminsala. Ang totoo, mababait ang mga yan. Kadalasan tumutulong pa nga sila sa mga taong mababait din sa kanila. Kagaya ng may-ari ng sagingan. Sila ang dahilan kung bakit napalago at naging matagumpay ang negosyo ng may-ari nito. Pagpapaliwanag ni Mang Piling. Dagdag pa na matanda. Namiminsala lamang ang tikbalang sa oras na gambalain ang kanilang tinitirahan o masaktan sila. Dahil sa paliwanag ni Mang Piling, pumasok sa isipan ni Kiko na subukang kaibiganin ang mga nilalang na yon. Kinabukasan, kagad niyang pinuntahan ang punong pinag-alayan nila. Laking gulat niya dahil wala na ang mga bignay na nilagay nila. Nagkalat ang mga mansya ng katas nito sa katawan ng puno ng santol na tila pinahid. May mga bakas din na kamay ng tao at paa ng kabayo. Iniikot pa niya ang mata sa paligid. Dito niya nakita ang tumpok na mga buto ng bignay. Napangiti si Kiko dahil sa isip-isip niya. Tinanggap na ng mga tikbalang ang kanilang alay. Habang nakaupo sa lupa at pinagmamasdan ang mga nagtatrabaho, may isang lalaking lumapit sa kanya. Matipuno ang katawan. Inakala niyang trabahador din ito sa pataniman dahil may tuwalyang nakasabit sa leeg. Nakasuot pa ito ng sombrerong gawa sa buli. Boss Kiko, napakagaganda ng bunga ng mga saging ngayon, oh. Siguradong malaki na naman ang kikitain ng may-ari sa susunod na anihan. Wika nito. Napangiti naman si Kiko at tumugon. Oo nga eh. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Sana
Magtuloy-tuloy na yung magandang ani para naman madagdagan yung sweldo nyo. Tugon ni Kiko. Laking gulat niya nang magsalita muli yung lalaki. Napakabait mong tao, Boss Kiko, no? Pasensya ka na nung nakaraang gabi, ha? Hindi kasi natuwa yung tatay ko sa ginawa ng kasama mo eh. Hehe. Sige po, mauna na po ako, ha? Babalik na ako sa trabaho ko. Siya nga pala, napakasarap ng mga bignay. Natuwa po yung mga kapatid ko. Muling wika ng lalaki. Tumayo ang mga balahibo ni Kiko nang alisin ng lalaki ang sombrero nito. Tumambad ang mahabang buhok na may mga kulay gintong hibla. Naalala niya ang sinabi ni Mang Piling na ang mga tikbalang ay may kakaibang buhok. Matingkad na kulay itim pero may bahaging kulay ginto. Dito na napagtanto ng binata na ang lalaking kausap niya ay yung mismong tikbalang na nakatira sa puno kung saan siya nakaupo. Halos hindi siya makakilos sa kinauupuan habang nakatitig pa din sa papalayong lalaki. Nagbalik lamang siya sa ulirat ng aksidenteng matapon ni Kaloy ang isang pitsyel ng malamig na tubig. Nabuhos ito sa mismong uluhan. Ano ba naman yan, Kaloy? Lasing ka na naman ba? Hindi ka naman nag-iingat eh. Wika ni Kiko habang nagtatanggal ng damit pangitas. Nako, pasensya na po boss ha. Natisod kasi ako kaya nabitawan ko yung pitsyel. Hindi ko naman sinasadya eh. Tugon ni Kaloy. Ayos lang. Nga pala, kamusta naman yung tulog mo kagabi? Tanong ni Kiko. Ayos lang naman po boss. Wala naman pong nanggambala sa amin ng pamilya ko. Eh kayo po ba? Tugon ni Kaloy. Sinabi naman ni Kiko na ayos lang din ang tulog niya. Matapos ay sinabihan niya si Kaloy na linisin ang paligid ng puno ng santol. Nakagad naman itong sinunod. Inakala nilang doon na matatapos ang hiwagang naranasan. Pero isang araw, biglang nakaramdam si Kiko na matinding pananakit ng tiyan. Kagad niyang pinatawag si Mang Piling. Kaso lang sa kasamaang palad ay hindi rin maganda ang pakiramdam na matanda. Kaya nag-utos siya sa isa sa mga tauhan para puntahan ng may-ari ng sagingan na hindi maganda ang pakiramdam. Anihan ng saging ng araw na yon. Maya-maya lang, dumating na ang may-ari at nadatnan siya nitong namimilipit sa higaan. O Kiko, nako, ano bang nakain mong bata ka? Gusto mo bang dalhin na kita sa ospital? Tanong ni Mang Fernan, may-ari ng sagingan. Pero laking gulat nila nang may isang lalaking nagsalita mula naman sa likod nila. Nang tignan ito ni Kiko, nakita niyang ito din yung lalaking nakausap niya. Yung lalaking tikbalang. O Nagub, ikaw pala. Kamusta ang mga magulang mo? Maayos naman ba ang matandang tikbalang? Hehehe. Tanong ni Mang Fernan. Naikinagulat ni Kiko at kilala pala ito ng matanda. Maayos naman po ang aking ama. Pinapaabot niya po ang pagbati sa inyo. Pero hindi po tungkol sa kanya ang pinunta ko dito eh. May isang itim na engkanto ang nagbabalak kumuha sa binatang yan. Nagkagusto sa kanya at nandito ako para pigilan siya. Wika ng tikbalang. 9:00 pa lang ng umaga ng mga oras na yon. Pero kitang-kita ni Kiko ang pagbabagong anyo ng tikbalang sa harapan niya. Hindi siya makapaniwala sa nakikita ng mga mata.
Isang napakagandang puting kabayo ang nakatayo sa harapan. Kiko, ipinapakilala ko sa iyo si Nagub. Anak siya ng kaibigan kong tikbalang. Sa umaga anyong kabayo sila. Pero paggabi o palubog na ang araw, inilalantad nila ang kanilang totoong anyo na kalahating tao at kalahating kabayo. Wika ni Mang Fernan. Buong araw na natili sa labas ng kubo ni Kiko ang puting kabayo. Nasanay naman na ang mga tauhan sa pataniman dahil palagi din pala nila itong nakikitang hila-hila na matandang may-ari. Inakala nilang alaga niya ito. Hanggang sa sumapit na nga ang paglubog ng araw. Sakto namang tapos na ang anihan kaya nagsipag-uwian na din ang mga tao. Hanggang sina Kaloy, Mang Fernan at Kiko na lamang ang naiwan. Habang si Kaloy, tulog na tulog naman dahil sa kalasingan. Maganda ka, binata. Paparating na siya. Wika ni Nagub. Maya-maya nga ay naramdaman na ni Kiko ang muling pananakit ng tiyan na tila dinudukot ang bituka palabas. Nagbago na din ang anyo si Nagub. Hinila nito ang isang hibla ng kanyang gintong buhok. Napaluhod ito. Dahil katumbas pala ng lakas nila ang isang hibla ng gintong buhok sa ulo. Tanggapin mo ang hiblang ito at itali mo sa braso mo. Nang sa gayon, hindi ka makuha ng itim na engkanto na ito. Huwag kang mag-alala. Hindi namin nahayaang makuha ka nila. Wika ng tikbalang. Nang tumingin si Kiko sa labas ng bahay, nakita niya ang 3 pang tikbalang na nakatayo sa tapat ng pinto. Narinig din niya ang paghiyaw ng isang babae. Ayon kay Kiko, napakasakit sa tenga ng tunog na yon na tila nanunuot sa kaloob-looban ng utak. Dahil dito nawalan siya ng malay. Nagising na lamang ang binata na pinapaypaya ni Mang Fernan. Pagkabangon ni Kiko, wala na yung mga tikbalang malibang kay Nagub. Ligtas ka na, kaibigan. Simula ngayon, hindi na namin iiwan ang tabi mo. Bilang pasasalamat sa kababaang loob na pinakita mo sa amin. Wika ni Nagub. Simula nga ng araw na yon, araw-araw nang nagpapakita sa kanya ang mga nilalang. Maging ang mga batang tikbalang na naglalaro sa paligid ng sagingan. At sa tuwing naglalaro ang mga ito, pinapahinto ni Kiko ang pagtatrabaho ng mga tauhan upang hindi nila masagi ang mga hindi nakikitang mga kaibigan. Sa kasalukuyan, siya na ang nagmamay-ari ng sagingan. Ipinamana ito sa kanya ng matandang si Mang Fernan, sa kadahilan ng wala namang aatupag doon. Lahat ng mga anak ay nasa Amerika na, kaya kinuha na din siya ng mga ito para doon na manirahan. Ito ang naging kwento ng swerte ni Kiko. Isinulat niya ang kwentong ito para mag-iwan sa atin ng mensahe. Matuto tayong rumespeto sa mga nilalang na nakikita o hindi man nasisilayan ng ating mga mata para mas maging matiwasay ang ating pamumuhay. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Berning. Taong 1995. Probinsya ng Iloilo. Tol, kailan ka ba mamamansin ng mga babaeng tumitili sa'yo? Pare, kung ayaw mo sa kanila, ibigay mo na lang sa akin. Pabirong wika ng kaibigan na tawagin na lang natin sa pangalang Dos.
Napakamot naman sa ulo si Berning dahil sa sinabi ng kaibigan. Pare naman, alam mong wala pa sa wisyo ko ang magnobya. At isa pa, kahit ibigay ko sa iyo ang mga babaeng nagkakandara pa sa akin, aayawan ka pa din nila. Kasi nga sa akin sila nagkakagusto. Tugon ni Berning. Ay wow, ang lakas ng hangin ha. Bakit ba ni isa sa mga babaeng yan wala kang nagugustuhan? Ano ba talaga yung tipo mo sa isang babae? Tanong ng kaibigan. Naku pare, simple lang naman ang tipo ko sa isang babae. Yung Mala Maria Clara? Tugon ni Berning. Meron pa bang ganyan? Mukhang malabong makahanap ka ng Maria Clara. Ano ka? Si Ibarra? Muling wika ni Dos. Puro ka namang kalokohan eh. Tara na nga, mapapagalitan tayo kapag nahuli tayo sa klase. Tugon ni Berning. Pumasok na sa kanilang silid-aralan ang magkaibigan. Kaunting description lamang kay Berning. Singkit na binata. May mapupungay na mga mata na akala mo'y nangungusap. Maputi ang balat kumpara sa mga kaibigan. Kung ilalarawan, tila gatas at kape ang agwat ng kulay ng mga ito. Balik tayo sa kwento. Dahil sa kakisigang taglay ni Berning, kahit mga magulang ng mga kababaihan sa kanilang baryo, siya ang nais maging manugang gayunpaman. Wala ni isa sa mga ito ang nakakuha sa puso ni Berning. Matapos ang klase, kaagad namang umuwi ang magkaibigan. At dahil magkaibang baryo ang kanilang tinutuluyan, naghiwalay na ng daan ang dalawa. Pagkarating naman sa tahanan, kaagad nagmano si Berning sa kanyang ina at gumawa ng gawaing bahay. Matapos yun, lumabas ang binata upang magsibak ng kahoy sa kanilang bakuran. Ilang sandali pa, bigla na lamang dumating si Dos. Pare, may sayawan sa kabilang baryo ah. Gusto mo bang sumama? Madami mga babae. Malay mo, doon mo makilala yung Maria Clara na hinahanap mo. Paanyaya ni Dos. Nakita mo namang napakarami ko pang ginagawa eh. Baka mamaya mapagalitan pa ako ni nanay kapag hindi ko to tinapos. At isa pa, napakarami ko pang gagawin. Baka sa susunod na lang ako sasama sa'yo kapag wala ako masyadong ginagawa dito sa bahay. Tugon ni Berning. Sige pare, ikaw ang bahala. Kukwentuhan na lang kita bukas sa eskwelahan. Wika ni Dos. Napatango na lamang si Berning bilang tugon sa sinabi ng kaibigan. Matapos itong makausap ay umalis na si Dos. Hindi na nito pinilit pa si Berning dahil alam niyang hindi naman ito sasama. Anak, bakit hindi ka sumama kay Dos? Hindi naman kita pinagbabawalan. Tanong ni Nanay Inday. Nay, hindi naman pwedeng iwanan kita dito. Tsaka sa dami ng trabaho dito sa bahay, hindi din naman ako magsasaya doon eh. Iisipin lang kita. Tugon ni Berning. Ay sus, binola mo pa talaga ako. Ikaw talagang bata ka? Napakabait mo. Sana hindi ka magbago at gumaya sa ibang kabataan. Muling wika ni Nanay Inday. Napangiti naman si Berning sa sinabi ng ina. Ipinagpatuloy na ng binata ang ginagawa at hindi na lamang nagsalita. Kinabukasan, muling nagpunta si Dos sa tahanan. Ikwinento nito ang mga naganap sa pinuntahan. Pare,
Napakadaming babae doon. Ang gaganda. Sayang wala ka. Pero sa susunod na pista, sumama ka naman. Ipapakilala kita kay Mariposa. Sigurado kong matitipuhan mo yun. Wika ni Dos. Ay sus, tipo ko ba talaga? O baka tipo mo? Magkaiba naman tayo ng gusto sa isang babae. Ikaw, basta maganda ayos na. Samantalang ako, gusto ko yung kinikilatis muna. Tugon ni Barding. Yun na nga, yung gusto ko yung kaibigan ni Mariposa. Tapos naisip kita. Nakita ko ang lahat ng gusto mo sa isang babae. Na kay Mariposa na. Basta, sigurado ko titigil ang mundo mo kapag nakita mo siya. Muling wika ng kaibigan. Malabo ata yan pare. Kailanman, wala pang nakapagpahinto ng mundo ko. At isa pa, paano ka naman nakakasigurado na magugustuhan ko nga si Mariposa? Paano? Tanong ni Berning. Simple lang naman si Mariposa. May kaya sa buhay. Mabait at maganda. Sigurado ko na magugustuhan mo siya. Tugon ni Dos. Siguro, pero hindi ko pa nga siya nakikita Sana hindi ka naman nagpapanggap lang at nagloloko ha. Hindi ako ganun pare. Total parang duda ka. Sumama ka na lang sa akin sa susunod na pista. Para makita mo na yung itsura ni Mariposa. Sige pupunta ako. Pero hindi ko sinasabi na magugustuhan ko siya Baka mamaya sabihin mo sa iba na ikaw yung nakahanap ng Maria Clara ng buhay ko. Pag-uusap ng dalawa. Nagkwentuhan pa ang magkaibigan at ilang sandali ang lumipas. Nagpaalam na si Dos kay Berning. Matapos ang araw na yon, tila hindi naman mapalagay ang binata. Hindi mawala sa isipan niya ang sinabi ni Dos. Kaya naman ang sumunod na pista ay sumama na ito sa kaibigan. Uy pare, mamaya pupunta yun si Mariposa kasama yung kaibigan niya. Kaya makikilala mo na siya. Wika ni Dos. Naglibot-libot pa ang magkaibigan hanggang sa tinawag sila ng dalawang dalaga. Uy Dos, kanina ka pa namin hinahanap ni Sola. Saan ka ba nagpupunta? Tanong ni Mariposa. Napakamot naman sa ulo si Dos at ngumiti ng matamis. Wala lang. Nilibot ko lang tong kaibigan ko. Nga pala, siya si Berning. Tugon ni Dos. Inilahad naman ng binata ang kamay. Ako nga pala si Mariposa. Ikaw pala yung kinikwento sa akin ni Dos. Mukhang tama nga siya. Wika ni Mariposa. Ano namang kinikwento sa'yo nitong ni Dos tungkol sa akin? Tanong ni Berning. Sinasabi niya na mabait ka at makisig. Gusto ko ngang makilala ka Tugon ni Mariposa. Ganun ba? Ikaw din ikwento ka niya sa akin Totoo nga yung sinabi niya tungkol sa'yo. Maganda ka nga. Muling wika ni Berning. Napangiti naman ang dalaga sa sinabi ng binata. Naku, hindi naman nasabi sa akin ni Dos na bolero ka pala. Tara na nga, magsisimula na ang palaro dito sa baryo Pagaya ni Mariposa. Teka lang, hindi mo pa ako pinapakilala. Nakalimutan mo na ako porket gwapo itong kaharap mo. Huwag kang mag-alala, hindi ko siya aagawin sa'yo, no? Wika ni Sol. Natawa naman ang mga ito sa sinabi ng kaibigan ni Mariposa. Oo nga pala, siya si Sol, kaibigan at kababata ko. Ano, tara na ba?
Hindi na kasi ako makapaghintay na maiuwi yung papremyong kalabaw ni Kapitan eh. Wika ni Mariposa. Napanganga naman si Berning sa sinabi ng dalaga. Ano? Kalabaw ang papremyo ng kapitan niyo sa palaro? Wika ni Berning. Napatango naman ang dalaga. Tama ka nang narinig. Kalabaw ang papremyo kaya madalas dinadayo itong baryo namin kapag araw ng pista. Katuwaan lang naman, sabi ni Kapitan, tsaka isang beses lang naman sa isang taon. Wika ni Sol. Aba, ang yaman ng kapitan niyo ah. Sa amin kasi, pag pista puro kainan lang. Tapos puro bigay pa ng kapitbahay. Wala man lang paganyan si kapitan. Wika ni Dos. Seryoso? Wala talaga? Kawawa naman sa inyo kung ganun. Wika ni Mariposa. Nagkwentuhan pa ang mga ito hanggang sa nakarating na silang apat sa plaza. Dito na isinagawa ang palaro dahil nais ni Berning na magpabibo kay Mariposa. Sumali ito doon. Ipapanalo ko to para naman makuha natin yung kalabaw ah. Wika ni Berning. Seryoso ka talaga na sasali ka? Baka naman nabibigla ka lang ha? Tanong ni Mariposa. Hindi ah. Tsaka minsan lang naman eh. Kayang-kaya ko yan. Wika ni Berning. Napangiti naman ang dalaga maging si Dos. Ay, sabi ko na nga ba eh. Tatamaan yung kaibigan ko sa'yo, Mariposa. Mga kagaya mo yung tipo niyan eh. Wika ni Dos. Ha? Ano pang sinasabi mo? Hindi naman kita maintindihan, Dos eh. Puro kakalokohan. Parehas kayo ni Sol. Tugon ni Mariposa. Umalis na ito at nanood ng laban. Ang palaro ng araw na yon. Paghuli ng biik sa putikan at ang mananalo ay maiuuwi ang kalabaw. Todo ang pagsuporta ni Mariposa sa binata at ilang sandali ay napasigaw ito. Walang iya. Nagulat pa ako sa'yo, Mariposa. Ang tindi ng tili mo. Wika ni Sol. Lumapit naman si Berning sa mga ito. Oh, nanalo ko. Sa'yo na itong bag, akin ang kalabaw ah. Wika ni Berning. Napakamot naman sa ulo si Dos at napailing na lamang. Upang makapagpalit ng damit, isinama ni Mariposa si Berning sa kanilang tahanan. Kaagad namang naglinis ang binata ng sarili. Matapos ay nagpaalam na ang magkaibigan. O paano ba yan? Dito na kami ah. Sa susunod na lang kita ulit tayo. Wika ni Dos. Sige, mag-iingat kayo ha. Dalaw kayo dito kapag may oras kayo. Tugon ni Sol. Napatango naman ang magkaibigan. Habang nakasakay sa kalabaw, nagkwentuhan pa ang magkaibigan. Ano pare? Pasado ba sa'yo si Mariposa? Binibining binibini, di ba? Wika ni Dos. Ayos naman, pero mas gusto ko pa siyang makilala eh. Pero tama ka pare ha. Parang huminto nga yung mundo ko nung makita ko siya. Hindi lang ako nagpapahalata kasi nakakahiya eh. May kasama siya. Tugon ni Berning. Natawa naman si Do sa sinabi ng kaibigan. Hindi na lamang ito nagsalita dahil alam niyang mapipikon lamang si Berning kung aasarin pa niya. Aalis na ako ah. Mauna na ako sa'yo. Ingat ka sa pag-uwi, madilim na sa daan. Wika ni Dos.
Napatango na lamang si Berning. Binagtas nito ang daan papunta sa tahanan. Ilang sandali ang lumipas, tila nakarinig ng pagaspas ng pakpak ang binata. Nagpalingalinga si Berning sa paligid. Nakita niya ang napakalaking ibon. Dali-daling bumaba sa kalabaw na sinasakyan ng binata. Nagpunta sa gilid ng kawayanan kung saan hindi siya makikita. Ilang sandali ay nakarinig ng sigaw si Berning. Sa susunod, kikilalanin mo ang taong babanggain mo. Banta ng lalaki. Natahimik naman si Berning. Nanlaki ang mga mata nito lalo na nang makita ang pagkakakilanlan ng nagsalita. Makapal ang kilay. May mahabang pakpak at buko doon. Wala itong pang-ibabang katawan. Labis na kaba ang naramdaman ng binata. Hindi ito makapaniwala sa nakita na para bang maiihina sa salawan na hindi niya malaman. Ilang sandali muling lumipad sa himpapawid ang nilalang. Dali-dali namang sumakay sa kalabaw si Berning. Nagmamadali na ito sa pag-uwi. Nang araw na yon, hindi na mawala sa isip ng binata ang nasaksihan. Ngunit hindi niya pa rin ito pinagsabi sa kahit na sino. Hanggang sa muling bumalik sila Berning sa tahanan nila Mariposa. Nakita ng dalawang binata kung gaano karami ang pumipila na mga manliligaw ng dalaga. Oh, napadalaw kayo. Nakita niyo yung daming bisita ni Mariposa? Kaya tabi muna tayo. Hintayin muna nating matapos ang mga yan. Wika ni Sol. Hintayin? Matagal pa yan eh. Napakahaba ng pila oh. Tugon ni Dos. Napailing naman si Sol sa sinabi ng binata. Di, bumalik na lang kayo bukas kung hindi kayo makapaghintay. Wika ni Sol. Bahala na dyan si Berning. Tara na, iwan na natin yan. Siya na lang ang maghintay kay Mariposa. Ililibre na lang kita sa bayan. Wika ni Dos. Paano ba yan? Dito na muna kami, Berning, ha? Kaya mo na yan. Wika ni Sol. Sabay kapit sa braso ni Dos. Napailing na lamang si Berning at naupo sa ilalim ng puno ng mangga. Ilang oras ang lumipas ay naubos din ang mga manliligaw ni Mariposa. Kanina ka pa ba dyan naghihintay? Hindi ka ba nababagot? Tanong ni Mariposa. Napaupo naman si Berning at inayos ang sarili. Malapit na. Nakaidlip na nga ako eh. Pero ayos lang. Wala na ba yung mga manliligaw mo? Tugon ni Berning. Napangiti naman si Mariposa sa sinabi ng binata. Wala na. Tara na. Doon tayo sa bahay para maayos na ang kwentuhan natin. Tsaka, andun din sila nanay para maipakilala din kita. Wika ni Mariposa. Napatango naman si Berning. Dali-daling tumayo at nagpunta ang dalawa sa bahay nila Mariposa. Ilang sandali pa, ipinakilala ng dalaga si Berning sa mga magulang. Wala namang pakialam ang mga ito. Nga pala, may dala po akong akanin. Luto po ito ni nanay tsaka nga pala, dediretsohin na kita Mariposa. Pwede ba akong manligaw sa'yo? Tanong ni Berning. Napangiti naman ang dalaga. Pwede naman. Ikaw ang bahala. Hindi ko naman sinasara yung puso ko eh.
hanggat hindi ko nakikilala yung taong magpaparamdam kung gaano ko kahalaga. Tugon ni Mariposa. Ayos, mabuti kung ganun. Papatunayan ko sa'yo na tunay ang pagmamahal ko. Kahit na kakakilala lang natin. Sa'yo ko lang kasi naramdaman yung mapahinto yung mundo ko eh. Wika ni Berting. Napangiti naman si Mariposa sa sinabi ng binata. Ay sus, marami na ang nagsabi niyan. Pero ilang araw lang, tumigil din sila. May isang nagtagal sa akin, si Ray. Pero mas matanda siya sa akin ng 5 taon eh. Masugid ko yung manliligaw. Siya pa lang yung tumatagal. Wika ng dalaga. Natahimik naman si Berning. Inisip na lamang ang gagawin upang mapasagot ang dalaga. Matapos ang pag-uusap na yon, lalabas na sana ang dalawa nang bigla na lang dumating ang isang lalaki. Mahaba ang buhok. Moreno ngunit makisig ito kagaya ni Berning. Kung titignan ng lalaki, Pinoy na Pinoy ang datingan malamati ni Idol. Bumaba ito sa kabayong sinasakyan. Lumapit sa ina ni Mariposa sa bayabot na mga dala nitong mga gulay at prutas na mahahalatang sariwa pa. Matapos maibigay ang mga dala, lumapit ito sa kinaroroonan ng dalawa sabay halik sa kamay ni Mariposa. Oh, sino siya? Bago mong manliligaw. Ngayon ko lang kasi siya nakita eh. Tanong ni Ray. Oo. Bago manliligaw ko. Siya si Berning. Nga pala ito si Ray. Yung kinikwento ko kanina sa'yo. Tugon ni Mariposa. Napatango naman ang binata sa sinabi nito. Kinagagal akong makilala ka, Berning. Sana kagaya ko. Magtagal ka din hindi kagaya ng iba na magaling lamang sa umpisa. Wika ni Ray. Inilahad naman ni Berning ang kamay at matamis na ngumiti sa karibal. Nakakatuwa namang makilala ang karibal ko sa puso ni Mariposa. Makakaasa ka na kagaya mo. Magtsatsaga ako at hindi ko siya bibiguin. Kagaya ng pinangako ko. Tugon ni Berning. Napangiti naman ang dalaga sa sinabi ng binata. Oh, pasok ka, Ray. Para naman makapagkwentuhan pa tayo. Wika ni Mariposa. Sandali itong umalis. Kumuha ng maiinom ng dalawa. Aba, mukhang may laban ka. Pero babalaan na kita. Lahat ng nanligaw kay Mariposa, dumadaan muna sa akin lahat. Ewan ko na lang kung makaporma ka pa. Wika ni Ray. Teka lang, binabantaan mo ba ako? O kaya naman tinatakot? Hindi mo ako madadaan sa ganyan, pare. Hindi ako kagaya ng iba. Tugon ni Berning. Tumawa naman ng bahagya si Ray saka ito seryosong tumingin sa mga mata ni Berning ng diretsyo. Tignan na lang natin. Hindi ka nakakasiguro dahil may sarili akong diskarte na pagsisisihan mo kapag nalaman mo. Muling wika ni Ray. Isinawalang bahala na lamang ni Berning ang mga patutsyada nito dahil mas pinagtuunan ng pansin ng binata ang dalagang nililigawan. Ngunit buhat ng araw na yon, nagsimula ng gumulo ang buhay ni Berning. Isang araw, matapos ang mahabang oras na kasama ni Berning si Mariposa,
Nagpaalam ang binata at ginabi na ito sa pag-uwi. Oh, ingat ka sa daan ha. Madilim pa naman dyan. Balik ka na lang bukas. Nabitin ako sa kwentuhan natin eh. Wika ni Mariposa. Matamis namang umiti si Berning at tumango. Aba, oo naman. Sige, dito na ako Pumasok ka na doon, mamog na. Wika ni Berning. Sumunod naman ang dalaga at kumaway na lamang ito mula sa bintana ng tahanan. Nakangiting naglalakad si Berning. Hindi mawala sa isipan niya ang mga oras na kasama si Mariposa. Ilang sandali ang lumipas, laking gulat ni Berning nang bigla na lang lumitaw si Ray sa kanyang harapan. Nakangiti ito ng nakakaloko habang akay-akay ang kabayo. Oh, ginabi ka na yata sa pag-uwi. Masaya ba na wala kang kaagaw sa oras ni Mariposa? Tanong ni Ray. Napakunot ang noo ni Berning sa sinabi nito. Pare, hindi ko nakasalanan na wala akong kaagaw kanina. Dapat kasi, inagahan mo sana yung pagpunta. Wika ni Berning. Napiko naman si Ray sa sinabi ng binata, kaya dali-dali niya itong sinakal. Ayusin mo ang tabas ng dila mo, bata. Kilalanin mo kung sino ang binabangga mo. Kung ayaw mong matulad sa ibang manliligaw ni Mariposa, na naglaho na lang na parang bula. Banta ni Ray. Sa pakiwari ni Berning, tila bumaon sa leeg niya ang kuko ng binata. Ngunit nang tignan niya ang kamay nito ay hindi naman yon mahaba. Nilagpasan na ni Ray si Berning. Nagpatuloy na ito sa paglalakad. Sa puntong yon nagkaroon ng kakaibang pakiramdam si Berning sa pagkatao ni Ray. Ngunit hindi niya alam kung ano nga ba yon. Ilang araw ang lumipas sa tuwing pupunta sa tahanan nila Mariposa. Palaging naroon si Ray kaya naman hindi nagpatalo ang binata. Sa halip na 3 beses sa isang linggo lamang, kung magpunta si Berning ay naging halos araw-araw na. Oh, palagi na lang kayong nagkakasabay na dalawa. O teka, nariyan na pala si Lorenzo. Aalis kami nila mama kaya pwede bumalik na lang kayong 3 bukas. Wika ni Mariposa. Abayos lang. Babalik ako bukas. O kaya mamayang gabi nang sa ganun, mas makasama pa kita. Wika ni Lorenzo. Oh, bago na naman. Hindi talaga ako nauubusan ng karibal sa'yo, Mariposa. Wika ni Ray. Ako din babalik ako mamayang gabi para magkausap pa tayo. Wika ni Berning. Pagbalik mo, pupunta ka agad ako dito at magbibit-bit ng mga pasalubong. Dagdag ni Ray. Ay naku, ewan ko sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo. Tugon ni Mariposa. Sabay-sabay na tumayo ang tatlo at umalis na sa bahay ang dalaga. Pagsapit ng hapon, dali-daling nanghiram si Berning ng bisikleta. Nagpunta ito sa baryo nila Mariposa ngunit habang nasa daan, bigla na lamang pumutok ang gulong na sinasakyan ni Berning. Idinaan niya ito sa paayusan. Kaya naman sa halip na mapabilis ay ginabi na sa daan ng binata. Habang binabagtas ang daan papunta sa bahay nila Mariposa, bigla na lang nakarinig si Berning ng malakas na pagaspas. Alam na ng binata ang tunog na yun,
Kaya naman dali-daling nagpunta sa masulok na parte si Berning. Dumapa ito doon at laking gulat ng binata nang makita niya ang kabayo ni Ray. Naroon ito nakatayo ngunit tila ba may kinukuha ito sa kariton. Nagpalinga-linga si Berning at gumapang papunta sa kabayo ni Ray. Pare, halika, umalis na tayo dito. Delikado, nariyan yung manananggal. Wika ni Berning. Pabulong niya itong sinasabihan habang hinihila ang pantalon. Ngunit hindi ito sumasagot kaya naman kinilabit niya ito sa bandang pangitaas. Pero napaatras si Berning nang makita na kalahating katawan lamang pala yun. Bukod pa doon, kitang-kita ang lamang loob nito at tumitibok-tibok pa. Halos mahimatay si Berning sa nasaksihan. Ilang sandali ay nakarinig ng sigaw ang binata. Tama na, bitawan mo ko. Ano pang kasalanan ko sa'yo? Pakiusap, huwag mo kong papatayin. Ako lang ang inaasahan ng nanay ko. Nanlaki ang mga mata ni Berning. Dahil ang boses na yon, kaparehong-kapareho ng boses ng bagong manliligaw ni Mariposa. Pilit tinago ni Berning ang sarili sa masukal at patitinik na damo upang hindi lamang siya makita ng nilalang. Maya-maya bigla na lamang tumahimig ang paligid. Akmang lalabas na sana sa pinagtataguan si Berning nang bigla na lang bumagsak sa harapan niya ang walang buhay na si Lorenzo. Wakwak ang dibdib at duguan. Halos bumaliktad ang sikmura ni Berning. Pinigilan ng binata ang paghinga dahil bigla na lamang kinuha ng manananggal ang katawan ni Lorenzo. Dali-daling umalis. Dahil sa takot ay nakalimutan na ni Berning na meron itong bisikleta. Tumakbo na ito papunta sa bahay nila Mariposa. Labis naman ang pagtataka ng dalaga nang makita ang itsura ni Berning. Oh Berning, anong nangyari sa'yo? Bakit pawis na pawis ka? Tsaka napakadumi mo? Tanong ni Mariposa. Akmang sasagot na sana si Berning. Bigla namang dumating si Ray. Bagong ligo ito at nakaayos. Ngunit ang nakapagpatayo sa balahibo ni Berning, ang kasuotan ni Ray ay kagaya ng suot ng manananggal na pumatay kay Lorenzo. Namuo ang pawis ng binata. Pakiramdam niya anumang oras ay maiihi na siya sa salawal. Nautusan lang ako ni nanay na maghatid ng paninda niyang kakanin. Kaya naisipan ko na dumaan dito para makita ka. Sige Mariposa, aalis na ako . Wika ni Berning. Aalis ka na kaagad? Sayang hindi niyo nakasabay si Lorenzo. Kakauwi lang niya . Wika ni Mariposa. Mas lalong nanlamig ang pakiramdam ni Berning at nagmamadali na itong umuwi. Nang madaanan ang bisikleta, kaagad sumakay doon ang binata at umuwi sa kanila. Mula ng araw na yon, hindi na itinuloy pa ni Berning ang panliligaw lalo na nang mapabalita na nawawala si Lorenzo. Sa takot na magaya sa ibang manliligaw ni Mariposa, tumigil na si Berning at nagkataon namang kinakailangan nilang magpunta sa Maynila dahil sa pakiusap ng tiyahin. Makalipas ang ilang taon, muling nagkita si Mariposa at Berning sa Maynila sa hindi nila inaasahang pagkakataon. Mariposa, ikaw ba yan? Ang tagal na din ang huli tayong magkita. Tanong ni Berning. Napangiti naman ang dalaga sa sinabi ng binata.
Oo, kasi huminto ka na sa panliligaw eh. Bakit bigla ka na lang nawala? Hindi mo man lang sinabi sa akin o kahit kay Dos man lang. Wika ni Mariposa. Sa puntong yon, hindi alam ni Berning kung papaano ipapaliwanag ang mga nangyari ng gabing yon. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag sa'yo pero totoo ang lahat ng pinakita at sinabi ko sa'yo ha. Wika ni Berning. Alam ko, siguro natakot ka din kay Reno. Nga pala, matagal ko na siyang pinatigil sa panliligaw. Tapos nalaman ko na siya pala yung may gawa kaya huminto yung mga manliligaw ko. Hindi dahil sa natakot o nawalan sila ng pag-asa, kundi pinatay sila. Natakot din ako kay Ray kasi nagbanta siya eh. Wala man matibay na patunay na siyang may sala sa lahat. Pero malakas ang kutob ko na siya yun. Dahil inamin niya sa akin eh. Binalak pa nga niyang patayin ako. Tugon ni Mariposa. Sa puntong yon, hindi na napigilan pa ni Berning ang sarili. Inilahad niya ang mga naganap ng gabing yon. Hindi naman makapaniwala si Mariposa at buhat ng araw na yon. Palagi nang nagkikita ang dalawa. Ipinagpatuloy ni Berning ang panliligaw sa dalaga. Kasalukuyan sila'y magkasama na at may mga anak. Samantala, hindi na nalaman pa ang kinaroroonan ni Ray. Dahil nang kumalat ang balitang ito ang pumapaslang sa kanilang baryo, pinaghahanap ito ng mga tao. Ngunit tila naglaho na lamang ito na parang bula. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Ang opinyon ko lang sa kwentong ito, nakakatakot man yung naging karanasan ni Berning. Pero kung iisipin, nakakatuwa din. Napatunayan niya na totoo ang tadhana. Siguro pakiramdam niya nang pumunta siya ng Maynila, hindi na sila magkikita pa ni Mariposa. Pero sa huli, sila din pala yung tinakda. Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.